May isang storyteller na hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpugot ng kanyang ulo. May huling kahilingan ng puputulan ng ulo. Gusto niyang mag-share ng story sa huling buhay niya habang ginagawa ang pagputol sa kanyang ulo. At yun na nga, habang ibinabahagi ang kanyang story, sa isang iglap lang ay putol na ang kanyang ulo. Kahit naputol na ang kanyang ulo, hindi niya namalayan na putol na pala ito at nagawa pa itong mag-vow. Nangako si Sejiri na susundan niya ang yapak ng kanyang ama. Pinuri si Sejiri sa kalinisan ng kanyang paggawa sa execution. Naramdaman ng kanyang kasamahan na may halong takot si Sejiri sa paggawa ng kanyang trabaho bilang pagputo ng mga ulo ng mga kriminal. Sa ikalawang pagkakataon, may pinutulan na naman siyang kriminal at ganun pa din, may halong takot na nakapalibot sa kanya at ito ang nagiging dahilan ng pagbigat ng espada. Mas lalong pinapahirapan ni Sejiri ang mga pinapatay dahil may takot ang kanyang espada. Sa kasalukuyang pangyayari, tinitipon ng shogun ang mga condemned criminals para sa isang mahalagang misyon na kanilang gagawin. Dinala daw ang mga criminals sa lugar dahil may isang special orders para sa kanila. Papupuntahin ng mga criminals sa isang misteryosong lugar na tinatawag na Shinsenkyo. Paunahan sila na makuha ang Elixir of Life Immortality. Isa itong lugar na hindi kilala sa labas. Kinokontrol ang isla ng mga Lord Tensen na tinatawag. Kung sino man ang unang makakakuha sa elixir, ay siyang bibigyan ng absolute pardon. Ipinakita ang certificate na matatanggap nila pag nakuha na nila ang elixir. Ipinakita nila sa mga kriminal ang isang survivor at nakabalik galing sa misteryosong lugar. Sa kasamaang palad may tumubong mga halaman sa buong katawan niya at ito ay pampataba na lamang sa mga halamang tumutubo sa katawan. Natakot ang mga criminal sa mga narinig at nakita nila patungkol sa mga mangyayari sa misteryosong isla na kanilang pupuntahan. May isang babaeng kriminal na nagtanong kung ano ang mangyayari kung ang elixir na pinapahanap sa kanila ay wala pala dun sa isla. May isang kriminal na ayaw tanggapin ang special order at nagtangkang umalis. Sa kasamaang palad, bigla siyang pinutulan ng ulo ng isang asaimon na nakabantay sa kanya. Sasamahan pala ang mga criminals ng mga kani-kanilang monitors sa isla. Kung may gagawing hindi maganda or magtangkang tumakas, hahatulan agad sila ng kamatayan on the spot. Galing pala sa Yamada clan ang mga asaimon na magbabantay sa kanila. So wag na wag silang magkakamali na gumawa ng hindi kanais-nais. Kung mamamatay daw ang bantay nilang asaeman sa pagbalik nila, agad na puputulan sila ng ulo. Bago sila pumunta sa isla, dapat matibay daw muna. Limitado lang dapat ang makakabiyahe gamit ang mga bangka patungong isla. Kailangan muna nilang magpatayan at kung sino man ang matitira sa kanila, sila ang makakapunta sa isla. Sinimulan na ni Bandit King ang pagpaslang sa mga kasamahan niyang kriminal. Nagrambulan na ang mga kriminal habang nakagapos ang kanilang mga kamay, labanan hanggang kamatayan ang huling order para sa kanila bago simulan ang expedition. Si Gabomaru ay nanunood lamang sa gilid habang ang kapwa criminals niya ay nagpapatayan. Tiningnan nila isa-isa ang mga criminals na may mga espesyal na abilidad. Ang naka-yellow ang buhok ay may espesyal na gene at namumuhay sa kagubatan. At ito namang babae ay isang kunoichi. Kasama ito sa isang invasion ng Sejiwo Castle at tinalo lahat ng mga retainers nang mag-isa lamang siya. Siya naman ay si Great Dragon, isa siyang master swordsman. At ito namang higanting kriminal sa mga kasabihan, ulo daw ng bear ang uunahing kainin niya. Hindi daw ito tatablan ng espada or spearman lang. Tuwang-tuwa naman ang shogun at gusto pa daw niya ito magpa-picture sa mga espesyal na mga criminals. Sa lahat ng mga criminals daw na nabanggit, ang pinakasikat na kriminal ay si Gabomaru the Hollow. Ipinakilala si Gabomaru sa shogun kung paano daw lumaban siya, nagtataka sila kung bakit hindi gumagalaw si Gabomaru. Dinipitan si Sejiri ng isa sa mga kasamahan niya at tinanong kung kaya ba niyang pumatay pagdating nila sa isla. Prank ang sinabi ng kasama niya na hindi bagay sa isang babae ang ganitong trabaho. Mas maganda ba daw ang mamuhay sa isang mansyon ang babae at malayo sa mga karahasan? May lumapit ng mga criminals kay Sejiri at balak na paslangin ito. Masyadong minaliit si Sejiri ng mga kasamahan niyang asaeman. Kaya ba daw niyang paslangin ang kriminal na papunta sa kanya? Hindi nagdalawang isip si Sejiri at ipinakita niya na kaya niyang maging asaeman or executioner. Nabigla lahat nang lumapit si Gabomaru sa shogun at nagsalita.
Sabi ni Gabomaru na ang pagpaslang ng mga tao ay kailanman hindi makatarungan. Tinanong niya sa shogun kung may ibang paraan ba na kung sino makakapunta at maiiwan. Hindi daw ibig sabihin na murderer sila ay gusto na nila ang pumatay. May order ang mga gwardya na kung sino ang makakapatay kay Gabomaru, makakasama sila sa ekspedisyon. Kumuha ng isang bato ang isang kriminal at ibinato kay Gabomaru ngunit simpleng naiwasan lamang ito. Hindi gustong lumaban ni Gabomaru pero wala siyang magagawa. Nasabi pa niya na kung sino ang magtangkang pumatay sa kanya, ito ay mamamatay sa mga kamay niya. Lumapit si Gabomaru sa mga kasamahan niyang kriminal at bigla itong hiniwa ang leeg. Kumilos na si Gabomaru at umandar na ang kanyang killing instinct. Walang tigil sa pag-atake sa mga criminals at ang kanyang pamamaraan sa pagkitol ng buhay ay napaka-brutal. Inubos niya lahat ang mga lumaban sa kanya. Gulat na gulat ang lahat sa ipinakita ni Gabomaru. Kaya pala tinagurian siyang Gabomaru the Hollow dahil sa kakaibang pamamaraan sa pagkitol ng buhay. At sa wakas, natapos na ang huling pagsubok. May ipinakilala na kung sino ang sasama sa ekspedisyon. Una ay ang tinatawag nilang Bandit King, pangalawa ang tinaguriang The Sword Dragon, pangatlo ay ang The Hunter of 100, pang-apat ay si Urugay the Sun God, panglima ay ang tinatawag na The Killing Priest, pang-anim ay si Gabomaru the Hollow, pang-pito ay tinatawag na The Cannibal Courtesan, ang pang-walo ay si Kunoichi Yuzureha, pang-siyam ay si Bakya the Apostic at ang pang-sampu naman ay si Rokuruta the Giant. Silang 10 ang pupunta sa isang misteryosong isla at sasamhan sila ng kanilang mga asaimons na galing sa Yamada clan. At dito nagtatapos ang madugong pangalawang episode ni Gabomaru at ni Sejiri. Abangan nyo ang mga susunod na mga episodes at mas lalong madyugo pa at ma-adventure ang inyong mapapanood.